Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamayaman sa neighborhood ninyo, baka hindi yung pinakamaingay, hindi yung laging may bagong iPhone, hindi yung laging may milk tea sa kamay at travel post sa story, hindi rin yung laging mukhang fully booked ang buhay. Minsan, yung totoong mayaman, siya pa yung mukhang pinakasimple, plain shirt, old but working car, hindi mahilig mag-flex, hindi every week may unboxing video in real life. Pero plot twist, siya pala yung may ipon, may investments, may pang-emergency, at higit sa lahat, may peace of mind. Because in real life, wealth is often invisible. At today, pag-uusapan natin yung 5 frugal habits ng tinatawag kong Invisible Millionaire Next Door. Hindi ito pang social media flex, hindi ito pang main character montage, at hindi rin ito yung financial advice na feeling mo kailangan mo munang maging CEO bago magawa. Simple lang to, practical, pero sobrang powerful. At baka, after this video, ma-realize mo na ang totoong rich life. Hindi pala laging mukhang rich. 1. Hindi sila trying hard, magmukhang mayaman. Unang habit, ang invisible millionaire, hindi ginagawang hobby, ang pagmumukhang successful. Gets nila ang isang bagay na maraming tao hindi pa rin tanggap. Magkaiba ang mukhang mayaman at totoong mayaman. Looking rich is expensive. Being rich is controlled. Looking rich is monthly payments. Being rich is ownership. Looking rich is for claps. Being rich is for security. Ang daming tao, pag tumaas ang sweldo, biglang tumataas din ang lifestyle. Promotion, bagong phone. Bonus, travel agad, medyo stressed, deserve ko to, malungkot, check out ko na to, masaya, reward ko to, at bago mo mapansin, lahat na lang deserve mo, pero future self mo ang nagdurusa. Real life example, may dalawa kang office mates. Si Kevin, laging polished, latest phone, branded shoes, frequent food delivery, laging nasa labas, at may kotse na medyo masakit ang monthly. Mukha siyang panalo. Mukha siyang may soundtrack pag naglalakad. Si Arvin naman, simple lang. Maayos manamit, pero basic. Hindi flashy. Hindi rin post ng post. Kung titignan mo sila, iisipin mo agad, mas mayaman si Kevin. Pero ito ang totoo. Si Kevin, isang emergency lang, pwedeng kabahan ng husto. Si Arvin, may emergency fund, may investments, at hindi takot sa due date. Isa, mukhang mayaman. Isa talagang yumayaman. At sobrang laking difference niyan. 2. Namumuhay sila below their means. Ito ang totoong foundation. Ang invisible millionaire, kahit kaya nilang gumastos pa, hindi nila laging ginagawa. At hindi dahil kuripot sila, hindi dahil strategic sila. Living below your means does not mean pinagdadamutan mo ang sarili mo. Hindi ibig sabihin, bawal ka nang mag-enjoy. Hindi ibig sabihin, lahat ng gusto mo, automatic no. Ang ibig sabihin lang nito, mas mababa ang lifestyle mo kaysa sa earning power mo. At yung gap na yun, dyan nabubuo ang wealth. May mag-asawa tayong kilala, si Paolo at Denise. Over the years, lumaki ang income nila. Pwede na sana silang mag-upgrade ng lahat. Mas malaking kondo, mas bagong car, mas maraming labas, mas mahal na shopping habits. Pero hindi nila ginawa agad. Instead, pinili nilang panatilihing simple ang lifestyle nila. Hindi sila bili ng bili. Tuwing may increase, hindi sila allergic sa pag-budget. Hindi nila tiningnan ang higher income bilang permiso para maging magastos. So after a few years, may naipon sila, may investments, at may pang-down na sa property. Ang ibang tao, ina-upgrade ang image. Ang invisible millionaire, ina-upgrade ang net worth. At honestly, mas useful ang net worth kapag may problema sa buhay kaysa sa aesthetic feed. 3. Bumibili sila ng value, hindi ng vibes. Aray. Ito ang masakit pero totoo. Maraming tao ang bumibili. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil na-hype sila. May nakita online, may influencer, may sale, may packaging na mukhang magiging maayos ang buong buhay mo once nabili mo. At bigla mong naiisip, kailangan ko rin yata nito. Hindi mo kailangan.
Nabudol ka lang ng maayos. The invisible millionaire does not shop emotionally. Hindi sila basta bumibili dahil uso. Hindi sila bumibili dahil cute. Hindi sila bumibili dahil bagay sa desk setup. Ang tanong nila ay, sulit ba ito? Tatagal ba ito? Magagamit ko ba talaga ito? Or magiging mamahaling kalat lang to after 3 days? Si Jen, every few months, may bagong tumbler, bagong planner, bagong bag, bagong organizer, bagong this will fix my life item. Lahat aesthetic, lahat coordinated, lahat very productive tingnan. Pero ang totoo, kalahati sa binili niya. Nasa drawer lang. Si Mina naman, simple lang. Isang sturdy na tumbler, isang maayos na bag, planner na ginagamit hanggang ubos. Mga gamit na hindi porma lang, kundi talagang gamit. Hindi siya mukhang trendy online, pero trendy ang savings account niya. At tandaan mo, ang frugal hindi ibig sabihin laging cheapest ang bibilhin. Minsan, ang cheapest, ang pinakamahal sa huli kasi mabilis masira. Ang tunay na frugal, marunong humanap ng best value. Yung sulit, yung matibay, yung hindi ka babalik next week para bumili ulit. Parang rice cooker ng lola mo. Mas matibay pa kaysa sa karamihan ng situationship ngayon. 4. Comfortable sila sa boring money moves. Ito ang habit na madalas hindi exciting pakinggan kasi gusto ng marami. Ng dramatic na paraan para yumaman. Gusto natin ng big leap. Gusto natin ng shortcut. Gusto natin ng one hack na babago sa lahat. Pero sa totoo lang, ang wealth kadalasan. Hindi dramatic, so madalas boring siya. Automatic savings, emergency fund, regular investing, paying bills on time, pag-iwas sa utang na hindi kailangan, pag-track ng gastos, walang fireworks, walang cinematic background music, walang secret billionaires don't want you to know. Pero ito talaga ang gumagana. May kilala tayong si Tito Ray. Hindi siya flashy, hindi siya finance guru, hindi siya laging may hot take tungkol sa economy, pero every sweldo, automatic ang savings niya. May regular investment siya, hindi siya impulsive sa gastos. At hindi siya nahihiyang maging boring. After many years, malaki ang nabuild niya. Hindi dahil genius siya, hindi dahil swerte siya, hindi dahil may secret siyang alam na wala sa iba, kundi dahil consistent siya. Compare mo kay Carlo. Si Carlo, bawat buwan may bagong money plan. 1 month reseller, next month crypto, sunod online business, sunod forex, sunod motivational quotes, tapos next month, reset ulit. Maraming tao ang gusto ng malaking talon, pero ang totoong wealth madalas nanggagaling sa maliit na tamang desisyon na inuulit-ulit ng matagal. Hindi exciting, pero effective. 5. Hindi sila gumagastos para mang-impress. Ito na ang masakit, ang daming financial decisions na hindi naman talaga para sa atin, para sa validation, para sa image, para masabi ng ibang tao na, wow, ang ganda ng life niya. Pero ang tanong, kapag ikaw na ang may bill, sila ba ang magbabayad? Syempre hindi. The invisible millionaire understands this very well. Hindi sila pressure makisabay sa lahat. Hindi sila laging latest. Hindi nila kailangang ipakita ang lahat ng meron sila. Kasi secure sila. At ang secure na tao, hindi kailangang maingay. May reunion. Si Claire, todo effort, new dress, new shoes, salon, accessories, lahat para lang perfect ang dating. Walang masama sa pag-aayos. Pero kung galing sa pressure at utang, ibang usapan na yon. Si Ruth naman, simple but polished, maayos, malinis, elegant, at oo, repeating outfit. Yes, repeating outfit na hindi po siya crime, hindi po siya public scandal. After the event, si Claire stressed sa gastos. Si Ruth, uuwi, maghuhugas ng mukha, at matutulog ng mahimbing. That is the real flex. Hindi, mukha akong mayaman tonight. Ang tunay na flex ay, hindi ako nababaon para lang ma-impress ang ibang tao. Kung habang nanonood ka nito, napapaisip ka ng, parang ako yata yung bumibili ng vibes, okay lang kung feeling mo. Ang emergency fund mo ay nasa online cart, okay lang din.
Kung si next month ang official financial planner mo, welcome, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may sablay moment sa pera. Lahat tayo may nabili ng hindi kailangan. Lahat tayo may financial decisions na kapag naalala natin, gusto nating kausapin ang past self natin ng, bakit? Ang goal is not perfection. Ang goal is awareness. Kasi once makita mo ang pattern, pwede mo nang baguhin ang pattern. So let's recap. Ang invisible millionaire next door. Number 1, hindi trying hard magmukhang mayaman. Number 2, namumuhay below their means. Number 3, bumibili ng value, hindi ng vibes. Number 4, comfortable sa boring money moves. Number 5, hindi gumagastos para mang-impress. At tandaan mo ito, ang totoong yaman, madalas hindi maingay. Hindi siya laging naka-brand. Hindi siya laging naka-post. Hindi siya laging mukhang bongga. Pero kapag may emergency, siya yung steady. Kapag may opportunity, siya yung handa. Kapag may problema, siya yung hindi agad natitinag. At iyon ang tunay na wealth. Hindi yung mukhang mayaman ka today, kundi yung may peace ka, may buffer ka, at may future kang matibay. So next time na matukso kang gumastos, para lang magmukhang panalo, tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko bang magmukhang mayaman ngayon? O gusto kong maging totoong mayaman over time? Because those are two very different lives. At kadalasan, yung tahimik ang siyang tunay na panalo. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy.